Ano po ang reaksyon nyo dito nga po sa EO 116 na pinirmahan ng Pangulong Marcos Jr.? Actually, medyo nagulat po kami, no? At actually, mga kasama natin ay naghihimagsik na at talagang nagagalit na, no? Pag nakita niyo siguro, napansin niyo sa mga Facebook, ang dami talagang mga comments na regarding dito. Kasi ang ano kasi, ang premise kasi, merong misinform kasi kay Pangulo. Sa tingin namin, no, yun mga advisor niya, mga economic team, na nagsasabi kaya daw pinirmahan nitong MAV increase is dahil daw kakulangan ng baboy. Ay, hindi po totoo yun. Sa katunayan po, napakaraming baboy at bahabahan po yung local na production at also yung imported. Napakarami. If I may be allowed to say some figures, no? Yung production po na sinabi ng Department of Agriculture at saka PSA last year ay 1.65 billion kilos, no? Live weight po 'yan. So ano natin sa dress weight at 85% recovery, mga 1.4 billion kilos 'yon. Ang inangkat po last year, no, sa import ay approximately 891 million kilos. Ibig sabihin niyan, total na pork na available sa merkado ay 2.3 billion kilos, no? Ano naman sa tingin natin ang bakit may pagkukulang ba o wala? Tingnan natin yung demand. Ang per capita po, according to PSA, is between 14.5 kilos to 15 kilos. So kung i-multiply mo yan sa 118 million na populasyon natin, tanggalin mo yung 2 milyon na nasa abroad, mga OFW natin. So times 116 million ay lumalabas ang kailangan nating karne sa isang taon ay 1.74 billion. So kung i-minus mo yung 2.3 sa 1.74, meron tayong oversupply ng pork sa ngayon, no, 560 million. So napakarami yun, kaya bumabagsak po yung presyo ng live weight at umaangal na po yung ating mga farmers at marami po nalulugi na, no? Ang production cost kasi nung kinompute natin last year, nung hindi pa nagkaroon ng gera, is already 180 to 200 pesos per kilo. Kaya nga kung naalala nyo, humingi tayo ng parang price ceiling sana doon sa live weight, sana at least 210 bilhin ng mga biyahero. I think nag-agree po si Secretary Kiko Chu Laurel during that time, ano. So sa ngayon, yun cost to produce siyempre tumaas, no, lalo na dahil dito sa gera, tumaas yung mga mga gasolina, mga krudo. So yung logistics tumaas. Alam mo naman yung mga karamihan ng mga feeds natin ay galing imported. Tapos ang peso dollar pa sobrang tumaas din. Kaya yung cost of feeds natin ngayon talagang tumaas ng halos 35 to 40%, no? Ang live weight po sa kasalukuyan ay nasa between 165 to 170, yun dito sa Quezon, Batangas, hanggang pinakamataas sa Bulacan area 190. So pag titingnan mo yung presyo na yan, talagang lugi pa po ang mga hog farmers. Kaya nagugulat po kami bakit pa nagkaroon ng MAV, no? Ang MAV naman, pag tinaas mo yan, ibig sabihin nun, from 25% na dati nila inaangkat outside MAV, magiging 15% na lang yung taripa na babayaran nila. So, syempre, ang advantage lang dito ay yung mga importers, lalaki lang yung kita nila. Pero hindi naman nakita naman natin sa hindi naman talagang napupunta sa mga consumers yung presyo na di-discount nila. Okay. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.